Hello everyone, my name is Angelo and thank you for joining us on our Sunday online worship celebration only here at Solution Grace Church. Bago po magsimula ang ating online worship service, here are some reminders for you all. If you are joining us for the first time, we want to let you know that you are welcome here. Don't be shy to introduce yourself. Type in the chat on how you discover this live broadcast. Kung ikaw ay active sa social media and want to get more updates from us, connect with us through our Facebook page. Just type in Solution Grace Church. Huwag kalimutang i-like ang ating page to get the latest updates. Pwede mo rin kami i-chat sa aming page if you have prayer requests or in need ka ng counseling. If you want to get our sermon notes, follow us on IG at SGC Las Piñas. Also, if you want to watch our sermon recaps, go to TikTok and follow at SGC Las Piñas. Kung hindi naman flexible ang schedule mo to watch our service, go to our YouTube channel and subscribe to Solution. Just one word, Solution. Our Sunday sermons are also available on Spotify and Apple Podcasts. Just search for Solution Grace Church. You won't need a subscription because it's totally free. Paano naman kung gusto mo makapag-Bible study? Catch Solution with Laverne Ducot every Tuesdays and Wednesdays at 7:30 p.m. via Facebook Live at ito rin ay may replay at 9 p.m. via YouTube channel Solution. Para naman sa ating SGC fam, if you want to send in your tithes and offering, you can send it through our account number or by scanning our QR code. Before that, we want to remind you that your tithes belong to your home church. If you're new and you've considered SGC to be your home church, here are the ways on how you can give. You can see it on your screen on how you can give. You can get our account number, or if you're outside the Philippines, you can scan our QR code for our bank account. Thank you for your generosity. Kaunting minuto na lamang po at malapit na tayo mag-start. So please prepare your communion elements such as the bread and your grape juice for our communion layer after our praise and worship. Please don't forget your notebook and pens kung gusto niyo mag-take down ng notes. Pwede niyo ring screenshot ang mga slides later during the preaching time. Also, please click like and share this broadcast to your friends and loved ones. By simply doing this, you are already sharing the gospel of Christ through social media. So wherever you are watching right now, I declare that you will get a fresh revelation from the Lord Himself through our worship and studying of His Word. Again, this is Angelo and thank you for joining us on our Sunday online worship celebration only here at Solution Grace Church. Kahit pa kay tagal, ako'y hinintay mo. Nananapik sa tukon ng puso ko. Lumalapit kahit lumalayo sa'yo. Labis ang iyong pag-ibig sa akin na hindi sumuko. At laging nariyan ka. Hindi ako iniiwan, hindi pinabayaan. Sa iyo ko lang sadyang natagpuan. Buhay na ganap inilaan, buhay na wagas walang hanggan. Sa'yo ang buhay ko ay may katiyakan. Ano mang panahon ika'y nariyan, O Panginoon, ika'y tapat kailan pa man. Kahit pa kay tagal, ako'y hinintay mo. Nananapik sa tugon ng puso ko.
ikaw ang kublihan ko. Magkagulo man ang mundo, sa palad mo'y ligtas ako. Sa gitna man ng bagyo, ikaw ang kublihan ko. Magkagulo man ang mundo, sa palad mo'y ligtas ako. Sa biyaya mo wagas, kagalakan ko'y ganap. Sa iyo ko lang sadyang natagpuan, buhay na ganap pinilaan, buhay na wagas walang hanggan. Sa iyo ang buhay ko ay may katiyakan, ano mang panahon ika'y nariyan, o Panginoon ika'y tapat. Sa iyo ko lang sadyang natagpuan, buhay na ganap pinilaan, buhay na wagas walang hanggan. Sa iyo ang buhay ko ay may katiyakan, ano mang panahon ika'y nariyan, ano mang panahon ika'y nariyan, ika'y tapat kailan pa man. Thank you so much for joining us today on our Sunday online worship celebration. And right now, we are going to partake the Holy Communion. This is a precious time to remember what Christ has done for us on the cross. Make sure na nakahanda na ang inyong communion elements, ang inyong tinapay at grape juice. In 1 Corinthians 11:30, it says, "For this reason, many are weak and sick among you, and many sleep." God doesn't want us to be physically weak, sick, and die young. What do you think is the only reason why many get sick and die early? The answer is found in verse 29. "For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body." Notice the phrase "not discerning" in this verse. In the original Greek text, the word discerning is diakrino, which means making a difference. Every time you eat the bread, you have to see the difference of the bread from the wine. Now, what is the significance of the bread? It represents Jesus' body that was scourged and broken before and during his crucifixion. That when we partake of the bread, we believe that we are healed because God took all our sicknesses and diseases and put them on Jesus' originally perfect and healthy body so that we can walk in divine health. And that is why Isaiah 53:5 and 1 Peter 2:24 tell us, by his stripes we are healed. This is partaking in worthy manner. Now hold your bread and say this after me. Lord Jesus, thank you for laying down your life at the cross for me. Thank you for allowing your body to be broken so that mine might be whole. As I partake, I receive your resurrection life, health, and strength because I believe that you bore all my sicknesses, diseases, infirmities, and pain, and by your stripes I am healed. As we get our wine, juice, or water, let's read verse 25 of 1 Corinthians 11. This time, in the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it, in remembrance of me." And Matthew 26:28, "For this is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remission of sins."
You may ask, what is the significance of the cup? This cup represents the new covenant in Jesus' blood that was shed at the cross that brings forgiveness of sins. And when we partake of the cup, we are declaring that we are forgiven and have been made righteous. Jesus' blood gives us right standing before God, and we can go boldly into God's presence. When we pray, we can be sure that God hears us. Hold your cup and say this after me. Lord Jesus, thank you for your precious blood that was shed on the cross that cleansed all of my sin. I stand before you completely righteous and forgiven. Your blood has redeemed me from every curse, and today I can freely receive all the blessings that crown the head of the righteous. Amen. Always remember this. Jesus wanted us conscious of how his body was broken for our wholeness, and his blood was shed for the forgiveness of our sins. And whenever we partake in this consciousness, we proclaim the Lord's death till he comes. Let's continue to honor and worship God by giving our tithes and offering. But let me remind you that your tithes belong to your home church. If you are new and you consider Solution Grace Church as your home church now, here are the ways on how you can give your tithes and love offering. You can see it here on your screen on how you can give. You can get our account number, or if you are outside the Philippines, you can scan the QR code of our bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. Good day, everyone! Thanks for joining us today at SGC, and I'm Hiromi. Kahit saan ka man nanonood, either sa Facebook Live or sa YouTube, we're so glad that you could join us today. If you are new sa aming online service, type in the chat #FirstTime. Chat us on how you discover this broadcast and where are you watching right now. We really want to connect with you. I know na excited ka na to hear God's Word today, so prepare your notebook and pen as we study God's Word today with Pastor Laverne. Hello Church, Grace-Filled Sunday everyone. Kumusta po kayo? Welcome po sa ating online worship celebration. Of course, it's happening right now. Atid po sa inyo na ating church, and this is Solution Grace Church. At ako po inyong kasama at patuloy na makakasama mula ngayon hanggang mamaya. And my name is Laverne Ducot. Sa ngalan po na bumubuo na ating church, we welcome you and we praise God that you're able to join us once again sa atin pong napaka-espesyal na araw kung saan ay sama-sama po nating papupurihan at dadamdamin at yayakapin ng mainit na pag-ibig at pagmamahal sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng pakikinig ng makalangit na awitin bilang pagpapatunay at pagpapatotoo sa atin ng pag-ibig at dalisay at sakdal na pagmamahal ng Diyos. And of course, right now tayo po ay darako naman sa panahon na kung saan ay papakinggan natin ang kanyang mayamang salita na sadyang napapanahon. So muli po, welcome and we thank God dahil kayo po'y kasama namin. At muli po tayo ay pagsasaluhan natin ng mayamang kapahayagan sa atin ng Diyos. At bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating mga pag-uusapan, tayo po muna ay manalangin bilang ating pagsisimula sa ating gawain ito. Let's pray. Aming Diyos at Ama makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa isa na namang napakagandang pagkakataon kung saan ay muli po namin pagsasaluhan ng iyong nananaganang biyaya na sadyang sa amin ay magpapalaya. Dalangin po namin, O Diyos, gamitin niyo po ang inyong lingkod para ilahad at ipahayag ang iyong salita na sadyang napapanahon at bigyan kami ng pagkakataon para makita namin ang kabutihan pong may ahatid nito sa aming buhay para palayain ang anumang agam-agam at kalituhan na tinataglay po na aming mga isipan. At Panginoon, maging sanhi po ito para lalo po kami mamangha sa iyong kabutihan, sa iyong nananaganang pag-ibig at pagmamahal. At dalangin po namin aming Ama, yakapin niyo po kami sa mga katotohanan ito at sa mga kapatid po namin may mga kabigatang dinadala sa mga oras pong ito. Gamitin niyo po ang aming pananambahan para abutin sila ng iyong mayamang salita at mula po sa kanilang mga
takot at pangamba, sila po'y mapalaya. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataong ito at pinagpapasalamat po namin muli ang pagkakataong ito na kung saan ay malaya po namin maihahayag ang aming pag-ibig at damdamin. Gayon din, Panginoon, ang iyong puso para sa amin sa araw pong ito. Ito po aming panalangin at pagpupuri at pagpapasalamat sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. At maraming salamat po once again for joining me. And this is Solution Grace Church at welcome po sa ating online worship celebration. Of course, kasama pa rin po ang inyong kaibigan, ang inyong kabalikat sa gawain, and my name is Laverne Ducot. Sa ngalan po na aking buong pamilya na kasama ko ngayon at sa ngalan din po ng bumubuo ng SJC Solution Grace Church, kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon at wini-welcome po namin kayo. Now, kung hindi naman po ito medyo kabigatan po sa inyo kung kayo po ay naimbitahan or first time po kayong napadako sa aming pananambahan, pwede po bang pakilagay sa ating comment section, #first-timer, dahil gusto po namin kayo makilala ng lubusan. And of course, maraming salamat sa Panginoon dahil sa mga kaibigan po natin, saan man po kayong panig ng daigdig ay tayo po pinaglalapit ng technology ng Facebook. At tayo nga pinagsasama-sama every Sunday ng umaga at 11 para pagsaluhan po natin ng pag-ibig at nananaga ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Pamagitan po ng ating pananambahan, muli po hatid sa inyo na ating sambahan, and this is Solution Grace Church. And of course, atin pong mensaheng pagsasaluhan sa araw pong ito, it's entitled, Always Remind Yourself of Your Benefits in Christ. Once again, ito po yung title ng ating message for today, Always Remind Yourself of Your Benefits in Christ. Lagi daw po natin paalalahanan ang ating mga sarili sa mga benepisyong inilaan na sa atin ng Diyos sa pamagitan ng mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus sa krus. Kaya naman naniniwala po ako na hindi po aksidente na tayo pinagsama-sama dahil meron pong napapanahong salita ang Diyos para sa ating pong buhay. At syempre pa sa panahon natin sa kasalukuyan, samot-saring mga problema ating kinakaharap, lalo tigit po kinakailangan natin makinig sa salita ng Diyos. Ang sa gayon ay dito po tayo kukuha ng kapahayagan at mailapat po natin sa ating pang-araw-araw na buhay at kabuhayan. And of course, sa atin pong pagsisimula, since sa atin pong simbahan ay kilala sa tawag na Solution Grace Church at bahagi po na ating tradisyon, sinisimulan natin ating pananambahan, ang ating pakikinig ng kanyang salita, ang salita ng ating Ama sa Langit sa isang katanungan. At ito po yung ating tanong na kung saan dito po iikot ang ating mga pag-uusapan at talakayin. Ano po yung pinakadakilang kaloob o gift na natanggap mo mula sa ating Diyos? Muli po ito yung ating tanong. Ano yung pinakadakilang kaloob or gift na natanggap po natin mula sa Diyos? At para sagutin po yung tanong na ito, simulan na po natin ang pagsagot. Of course, wala pong kagatol-gatol na sasabihin ko talaga sa inyo. Tayo po bilang mga minamahal na anak ng Diyos, nakamit po natin ang greatest gift of all. Hindi po yung sinasabi ng awitin na yung pagmamahal natin sa ating mga sarili. Hindi po. The greatest gift of all ay ng atin pong nakamit bilang kaloob ang ating kaligtasan. Of course, nakamit po natin yung salvation na tinatawag. Ito po ay laang kaloob sa atin ng Diyos. It's a gift. Now, sino po yung gift? Because I believe it's a person. It's Jesus Himself. Siya po ang ibinigay sa atin ng Diyos bilang ating kaloob, kaligtasan. Amen. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Siya po ang gift sa atin ng Diyos. That whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Amen. Maaaring sasabihin niyo po sa akin, paano mo naman nasabi, Pastor, na yung gift ng salvation ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo? Well, meron po tayong napakagandang patunay na matatagpuan po natin ang isang napakagandang talata na palagian po natin ipinapaalala sa ating pananambahan at sa ating Bible study kung kayo po'y kasama namin every week at sa ating pong pananambahan every Sunday, of course. Psalm chapter 91 verse 16 tells us, with long life I will satisfy him and show him my salvation. Now take note of the word salvation in this passage in Hebrew because the Old Testament was written in Hebrew. So alamin po natin, ano po yung word na salvation in Hebrew? It's Yeshua. Now the good news is,
Yeshua is a person. Jesus Himself. So the more po tayo nakatutok, yung ating mga mata sa bugtong na anak ng Diyos, ang kanyang kaligtasan. Alam niyo yung kapalit po nito sa atin, ang may hahatid po nito sa atin, long and satisfying life. With long life, once again, sabi ng Diyos, I will satisfy him and show him my salvation, my Yeshua, who is Jesus Himself. Amen. So ito po yung kaloob na talaga namang kamangha-mangha at binigay po sa atin ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para makamit po natin ang kaligtasan. Kaligtasan mula po sa ating mga kasalanan at tayo po ngayon bilang mga mananampalataya, bilang mga born-again Christian, tumangkilik sa paanyaya ng Diyos at kinilala po natin, tinanggap natin sa ating buhay ang kanyang bugtong na anak bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. So tayo po ngayon ay hindi na mga makasalanan. Niligtas po tayo mula sa pagkakasala at ngayon po sa harapan ng Diyos, tayo ay itinuturing ng Diyos bilang nakipag-isa na kay Kristo Jesus na mga matuwid sa kanyang harapan. Amen. This is the truth. So mga kapatid, napakarami pong benefits na dapat po natin inaangkin bilang mga pinaging matuwid sa harapan ng Diyos. Amen. At tayo po ay nakamit po natin itong kaligtasan na talaga namang ipinagsisigawan po natin at patuloy natin inihahayag sa ating pananambahan at sa ating Bible study every week. Ito po ay bunga ng mayamang at nananaganang pag-ibig at pagmamahal sa atin ng Diyos. Hindi po ito pinagtrabahuhan ni naman. Wala po tayong iniambag dito. Kaya naman wala po tayong maipagyayabang. Amen. Ephesians chapter 2 verses 8 until 10 tells us, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. Why? Because it's a gift of God. Amen. Verse 9 tells us, not of works, lest anyone should boast. And of course, verse 10, ito po yung napakaganda paalaala po sa atin. Since it's a gift, hindi po ito bunga na ating mga pagtatrabaho, kaya wala po tayong maipagyayabang. Now, verse 10 tells us, for we, tayo po mga tumangkilik sa paanyaya ng Diyos, we are God's workmanship. Sa iba pong version, we are God's masterpiece. Sa Tagalog tayo, obra maestra ng Diyos. That we were created in Christ Jesus for good works. So tayo po, bilang mga niligtas na ng Diyos, alam po natin na tayo po ay saved na. At ang kaligtasan ito ay hindi po kailanman aalisin po sa atin ng Diyos. Dahil ito po ay kaloob. Pasintabi po sa ating mga kapatiran na naniniwalang patuloy na pwede pong mawala ang kaligtasan, mga kapatid, hindi po pwedeng mawala ang kaligtasan na ibinigay na po sa inyo ng Diyos. Una sa lahat, hindi po tayo may kagagawa ng ating kaligtasan. Kung tayo po ang naging sanhi kung bakit tayo naligtas, pwede po itong mawala. Pero ang kaligtasan po natin, ay ang sanhi po nito ay ang mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, kaya hindi po ito pwedeng mawala po sa atin. Amen. Now, tayo po bilang mga iniligtas na, saved, namumunga po tayo. Ang ugat, yung ating pong salvation. Now, since we know and we are established in this truth that we are forever saved, namumunga po tayo. Di ba sabi ng verse 10? For we are God's masterpiece. We are God's workmanship created in Christ Jesus for good works. So tayo po bilang mga niligtas na ng Diyos sa pamagitan ng mga tinapos na gawa ng ating Panginoon Hesukristo, ang bunga po ng ating buhay ay ang default mode po natin ay gumawa ng kabutihan. We were created in Christ for good works. Today, hindi po tayo gumagawa ng kabutihan para maligtas. Ligtas na po tayo. Yun po yung ugat. Ngayon, ang bunga, nakikita po sa atin, yung bunga na ating kaligtasan, ang default mode po ng isang mananampalataya, ng isang kagaya mong born-again Christian, ay gumawa ng kabutihan. Hindi po tayo gumagawa ng kabuktutan at mga bagay na hindi po nagbibigay ng luwalhati sa ating Diyos. Once again, ang atin pong default mode ay gumawa ng kabutihan because we are God's masterpiece. Come on, say it with me. We are God's masterpiece. Tayo po ay obra maestra ng Diyos. And the more na nakikilala mo ang sarili mo, na ikaw ay obra maestra ng Diyos, wow. Dahil alam mo, ikaw ay ligtas na, ito yung pinakaugat, namumunga po kayo ng mabubuting paggawa. At dito po napapagpala yung mga tao sa paligid mo, mga kaibigan mo, mga kakilala mo, at lalo tigit ang iyong mga kapamilya. Di ba kapag nakakita po tayo ng mga halaman, hindi naman natin nakikita yung ugat eh.
Paano natin nasasabing malusog yung ugat ng halaman? Nakikita po natin kapag ito po ay namumunga. So ano yung nakikita sa atin? Hindi yung ugat, bagkus yung bunga. Ngayon nakikita po sa atin, masasabi ng ibang tao, totoo nga ligtas ito. Dahil yung ugat po natin, namumunga ng mabubuting mga gawa because we are God's workmanship once again. Ephesians chapter 2 verse 10. We were created in Christ for good works. Sabi pa nung talata, which God prepared beforehand that we should walk in them. Yung sinasabi dito na that we should walk in them, you have to be conscious about this. You have to be conscious na ikaw ay isang obra maestra nilikha kay Kristo Jesus para sa paggawa ng kabutihan. Amen. Alam niyo po, napakalaking bagay na maintindihan po natin bilang mga mananampalataya na ang pinakamatindi at pinakadakilang kaloob na nakamit po natin ay tayo po ay niligtas sa pamamagitan po ng biyaya sa atin ng Diyos. At ito po ay ating tinanggap. Tayo po ay sumang-ayon sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Well, of course, nagsimula po ang lahat ng ito. Nagbinigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na napakinggan ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At tayo po ay tumugon sa panawagan ng Diyos. And the more po na naunawaan natin ang mga katotohanan ito, dahil tayo po ay tumugon sa panawagan ng Diyos at nanampalataya tayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo at tumawag tayo sa Kanya, tayo nga po yung naligtas. At ito po yung biyayang kaloob sa atin. Now, ito po ay napakaganda pong bagay na natututuhan natin at meron po itong magandang na idudulot po sa ating buhay at pamumuhay sa bawat araw. Na pangkaraniwan, kapag hindi po pinapaniwalaan ito ng marami mga mananampalataya, naapektuhan din po yung kanilang buhay at pamumuhay sa pang-araw-araw. Ngayon, ano po yung sandigan natin at matibay nating tinatapakan mula sa ating mga pinag-uusapan na tayo po'y ligtas na? Una sa lahat, kagaya na pinag-usapan natin kanina, kung kayo po'y isang ligtas ng tao, nanampalataya sa Panginoong Hesukristo, tinanggap po siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, nakikita po sa buhay natin yung mga bunga ng paggawa ng kabutihan. Paano ngayon, Pastor, kapag ako po'y nagkakamali, kapag ako'y nakakagawa ng kasalanan? Of course, may mga pagkakataon since tayo po'y nabubuhay pa rin sa bagsak na kalagayan ng mundong ito, nagkakamali pa rin po tayo, nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi po talaga sumasang-ayon sa kalooban ng Diyos, pero hindi po tayo dapat natatapos doon. Kasi meron po nagtatanong sa akin, may mga pagkakataon na sinasabi na, Pastor, pwede ba mawala po yung aking nakamit na kaloob na katuwiran mula sa Diyos dahil sa mga tinapos na gawa ng kanyang bugtong na anak na si Jesus sa krus? Well, basically, hindi po pwedeng mawala po ang inyong katayuan sa harapan ng Diyos. Kayo po ay matuwid na, pinaging matuwid ng Diyos. Ano po yung basis natin? It's because of the redemptive work of Christ on the cross. Ito pa rin po, dito tayo talaga tutuntong sa katotohanan ito. Ngayon, kapag tayo po nagkakamali, nagkakasala, of course, lagi ko pong sinasabi ito, may mga pagkakataon pa rin po na tayo po nagkakamali. Nagkakasala pa rin po tayo. Paano po natin hinaharap ang mga bagay na ito? Para hindi po tayo nadarapa at hindi po tayo nasisilo ng kalaban. So every time you fail or commit mistakes, be reminded, isa pa rin po ito sa mga benefits natin. You have to judge your behavior by your standing. Uulitin ko po. Every time you fail or commit mistakes, you have to judge your behavior, your attitude by your perfect standing before God. Let me give you an example. May mga pagkakataon po marahil kayo po ay nakapagsalita na hindi maganda sa inyong mga anak or sa inyong mga kaibigan or nagbigay po ng sama ng loob ito sa inyong mga kakilala, kapamilya. Of course, minsan we feel yung sense of guilt, di ba? Or condemnation. Galing po ito sa dyablo. Kaya, paalalahanan po natin ang sarili natin. Once again, sabi ko kanina, you have to judge your behavior or yung attitude by your perfect standing. Since naaalala mo at naitatag ka sa katotohanan, pinapaalala mo sa sarili mo na ang tunay na ikaw sa ngayon ay pinaging matuwid na. Ngayon, since ito ang aangkinin natin, matuwid ako sa harapan ng Diyos, sandali lang hindi ko na dapat ginagawa na nagsasalita ng masasama sa aking kapwa. That's judging your behavior by your standing. Another example, meron po kayong nakitang post sa Facebook na inyong kaibigan na dati mong barkada. Ngayon, yung post na ito talaga naman naglalaman ng mga hindi mabubuting bagay, mga kabastusan. Ngayon, bilang isang bago ng nilalang, hindi ka na sumasama o hindi ka na nakikijamming sa mga ganong klase ng mga post. Hindi ka na nagbibigay na iyong mga saloobin. Bakit? Kasi napapaalalahanan mo yung sarili mo, sandali lang,
I am now the righteousness of God in Christ Jesus. Or kung may mga pagkakataon, bigla ka nakapagbigay ng iyong saloobin ng gilpod sa post na yon, marahil dahil napapalalahanan mo yung sarili mo na ikaw ay matuwid na sa harapan ng Diyos, ano pong ginagawa natin? Binubura natin kaagad yung post na yon because nire-remind mo sarili mo, sandali lang, ito yung benefit ko bilang isang mananampalataya. Isa po sa mga benefits natin, tayo po ay pinaging matuwid na sa harapan ng Diyos. And by judging your behavior, by your standing, sinasabi mo sa sarili mo, hindi ko dapat gawin ito dahil ako'y matuwid na sa harapan ng Diyos. Amen. So hindi po kayo mananatiling talunan kasi ang gagawin po na kalaban sa inyo, sasabihin sa inyo, lalagay sa isipan ninyo, gagawin niyang paniwalain ka na ikaw ang nagsasalita. Pero hindi po totoo yon. Ang diablo po yon. Pangkaraniwan, ang tinig po ng diablo sasabihin sa inyo, anong klase akong Kristiyano? Ba't ko ginagawa po ito? O anong klase akong mananampalataya? Nakakahiya yung mga ginagawa. Huwag niyo pong tatanggapin yon. Always judge your attitude or behavior by your standing. Now, ano pong standing natin? Yung perfect standing natin before God. We are now the righteousness of God in Christ Jesus. Believing na wala na po kayong friction sa pagitan nyo ng Diyos. Ika nga, the war is over. Ibig sabihin, wala na pong galit na ibabato sa iyo ang Diyos. Because once upon a time, lahat po ng kanyang galit at puot ay ibinuntun na po niya sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Because sabi po ng 1 John chapter 4 verse 10, in this is love, not that we loved God, but that He loved us. Paano po pinatunayan ng Diyos yung kanyang pag-ibig at pagmamahal po sa atin? Ginawa po niyang propitiation, ang kanyang bugtong na anak. Propitiation sa Tagalog ay pampalubag loob. So naging pampalubag loob po ang ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kasi inangkin po niya lahat ng puot at galit ng Diyos. Kaya wala na pong puot at galit ng Diyos na pwede niyang ibuntun sa inyo ngayon bilang mga mananampalataya, bilang mga born-again Christian, bilang isang kagaya ko at kagaya mo. So the war is over. Ika nga, Romans chapter 5 verse 1 tells us, therefore, having been justified by faith, we have peace with God. Paano po nangyari ito? It's through our Lord Jesus Christ. It was made possible through the finished work on the cross. So babalik pa rin po tayo sa krus. Amen. So wala pong dahilan para you would feel na galit sa akin ng Diyos. Hindi po pwede magalit sa inyo ng Diyos. Because this is the main clause of the New Covenant. Kaya nga po nagkaroon po ng bagong kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bugtong na anak. Mga kapatid, listen to this. Ito po yung main clause. Ibig sabihin, ito yung pinakadahilan para tanggalin na po kung ano man po yung sense of guilt, of condemnation na meron ka. At pawiin na po ng Diyos ito sa inyong isipan. Wala na siyang ibibigay at ibabatong galit at sama ng loob at puot sa inyo. Dahil lahat po ng kanyang puot at galit ay sinaid na po ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Na siya po'y naging sin magnet doon sa krus ng Kalbaryo para hindi na po natin tamuhin ang mga pagdurusa na laan po ng kasalanan. Ito po ay kanyang lubusang inangkin sa krus ng Kalbaryo. Amen. And take note mga kapatid, lagi ko po ito pinapaalala sa ating programa, and this is the main clause of the New Covenant found in Hebrews 8 verse 12. Basahin po natin and let us make this personalized. Sabi nung talata, for I will be merciful to your unrighteousness and your sins, and your lawless deeds or iniquities I will remember no more. Ito pong sabi ng Diyos. So by faith, you have to believe this. Pastor, hindi ko nararamdaman by faith. Ang kinin po natin, ano yung basis natin? Finished work ni Christ sa krus. Kaya po hindi na pwede magalit sa atin ng Diyos. God will not be mad at you anymore. Today and forevermore. Ito po ang katotohanan. Why? Going back to Hebrews 8 verse 12, sabi ng talata once again, for I will be merciful to your unrighteousness and your sins and iniquities or lawless deeds. Ano sabi ng Diyos? This is awesome. I will remember no more. Because once upon a time, 2,000 years ago, lahat po nating kabuktutan, God remembered everything on the cross. Kaya po sabi ng 2 Corinthians 5 verse 21, basahin ko po sa inyo, for God made Jesus who knew no sin to be sin for us, even though wala po siyang bahid ng kasalanan, because saan mo man tignan ng Panginoong Jesus, He is holy, 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 thrice holy. He did no sin, He knew no sin, and in Him is no sin. Pero sa krus ng Kalbaryo, ginawa po siyang kasalanan ng Diyos that we might become the righteousness of God in Christ Jesus. Sino po yung we dito?
tayo po mga naglagak na ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus, that we might become the righteousness of God in Christ Jesus. So ito po yung benefit na meron tayo, na dapat hindi natin kinakaligtaan. You have to always remind yourself, ang tuntungan po natin, because of what Christ did on the cross, I am now the righteousness of God in Christ Jesus. Bakit po natin binibigyan po ng tuon po ito? Because napaka-importante po ng katotohanan ito. Part po ito ng salvation natin. Kasi pag hindi po kayo na itatatag sa katotohanan ito, maapektuhan po yung ating buhay at pamumuhay sa araw-araw. Amen. So, as a child of God, you must be established in this truth. Amen. Napakaganda pong pagkakataon na tayo po ay itatatag sa mga katotohanan ito. At bagaman siguro sasabihin ng iba ay mahirap pong tanggapin, Pastor, kasi hindi ko nararamdaman eh. Kaya nga po by faith. We walk by faith and not by sight. So you have to walk by faith. Nakikita po natin ang mga katotohanan ito, ang atin pong righteous foundation. It's the finished work of Christ on the cross. At bilang mga matutuwid na sa harapan ng Diyos, pag sinabi nating matuwid righteousness, yung legal term po dito ay, ito yung ating perfect standing. So sa harapan ng Diyos, hindi po tayo tabingi na umaharap sa Kanya. Matuwid. Kasi alam mo, sa sarili mo at alam ng Diyos, wala na pong friction, wala nang puot na namamagitan sa inyo ng Diyos. War is over. Tapos na. Kaya po, matuwid ka nang lumalapit sa Diyos. Pagkausap mo siya, hindi ka nangingimi, hindi yung tipo natatakot ka. Matuwid ka sa harapan ng Diyos dahil po sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Now, God sees you righteous in Christ. Kasi today, as a believer, we are now in Christ. This is our position. Wala na po tayo kay Adam. When we were sinners, we were in Adam. But today, since tinanggap po natin ang paanyaya sa atin ng Diyos, we are now in Christ. Ito yung ating preposition of location. We are now in Christ. So ito yung ating kinalalagyan sa ngayon. And what we are today, the righteousness of God in Christ. Isa pang benefit. Alam niyo po ba, sabi po ng James chapter 5 verse 16, since kayo po ay established na pinaging matuwid ng Diyos sa kanyang harapan, alam niyo, magiging excited po kayo laging mag-pray. Because naniniwala po kayo, since kayo pinaging matuwid ng Diyos, lahat po ng panalangin po natin, pinapakinggan ng Diyos. James chapter 5 verse 16b tells us, the effective prayer or fervent prayer of a righteous person avails much. Ikaw yun, kapatid. Kaya po hindi na issue sa atin yung ilang beses tayo mag-pray sa isang araw, kailangan ba ako mag-pray? Hindi po issue yun. Kasi alam niyo, meron tayong easy access to God. Kapag nakakita po tayo ng mga taong naghihirap or na-aksidente, ano po kagad pumapasok sa isip natin? Meron akong easy access sa aking Ama, pinagpipray mo yung taong yon. Kapag meron po mga kaibigan ninyo ang nag-text po sa inyo, please pray for me. Diba? It's sinasamantala natin yun. Kapatid, anong pangangailangan mo? Excited ka mag-pray. Why? Because you believe. At naitatag ka sa katotohanan, pag ako nag-pray, papakinggan ng Diyos. Why? Because I am the righteousness of God in Christ. Once again, sabi ng James chapter 5 verse 16, the prayer of a righteous person availeth much. Sino po yung righteous person? Tayo po yun bilang mga mananampalataya. Amen. Amen. Ilan lang po ito sa mga benepisyo pinag-usapan natin. Pero hindi pa rin po natatapos dito. Marami pang benepisyo. Kaya nga po yung message natin for today, it's entitled, Always Remind Yourself of Your Benefits in Christ. In Christ. Ibig sabihin ito yung ating location today. You are no longer in Adam. Uulitin ko po because when we were in Adam, we were sinners. Pero nung tinanggap natin ang paanyaya ng Diyos, tatanggapin ang kanyang bugtong na anak, at tayo nga po yung nangaligtas, dilipat na po tayo ng location. From Adam, we were transferred. Today, we are now in Christ. And that's why today, we are no longer a sinner, but the righteousness of God in Christ. We are now saints. Tayo po ay mga santo. Hindi na po natin kailangang mamatay pa at kilalanin ng simbahan at pagbotohan na gawing santo. Hindi po. Automatic po yun. Kapag kayo po nakipag-isa na kay Kristo Jesus, ligtas, at ang inyo pong citizenship ay para sa langit na, automatic po yun. Kayo po ay santo na. Kaya sabihin niyo po sa mga kapatid ninyo, katabi mo, o yung kasama mo ngayon, katabi mo ay isang santo. Amen. Minsan, yung sinasabi ng ibang tao, Pastor, kinikilabutan ako pag sinasabi ko yung kailangan po niyong sanayin ang inyong mga sarili. Because this is the truth. Kasi wala pong hindi banal na aakyat sa langit.
Tayo yun eh. Kaya po tayo confident na akyat sa langit. Hindi ka naging banal because of what you have done or what you are doing so far. Hindi po tayo naging matuwid because of yung mga tinapos natin gawa o mga ginagawa natin. Hindi po. Ang basis po natin, this were made possible through the finished work of Christ on the cross. Kaya ka matuwid at banal. Now, let me give you another benefit. Naku, talaga naman pong mamamangha po kayo sa nananaga ng biyaya sa atin ng Diyos. At lalo po kayo mai-inlove sa isang Diyos na unang nagmahal po sa atin. Bilang mga mananampalataya, ito po yung kinakailangan nating maitatag pa sa katotohanan ito. Hindi lang po tayo ginawang matuwid ng Diyos dahil po kay Kristo Jesus. Isa pang benepisyo na dapat nating hindi po kinakaligtaan. Na tayo po bilang mga mananampalataya, tayo rin po ay pinagaling na mula sa lahat ng ating mga sakit at karamdaman. So at the cross, hindi ka lang pinatawad ng Diyos mula sa ating mga kasalanan. Lahat po na ating sakit at karamdaman, inangkin din po ito ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil kung gaano po ka nasusuklam at napupuot ang Diyos sa ating mga kasalanan, dahil inilagay po ito sa katawan ng ating Panginoong Jesus. Naniniwala po ba kayo doon? Kaya nga po ito inilagay ng Diyos ang ating mga kasalanan sa katawan ng ating Panginoong Jesus para doon po niya husgahan. Maging ang lahat po ng ating mga sakit at karamdaman, kung gaano po siya napupuot sa kasalanan, nilagay din po niya ito sa katawan ng ating Panginoong Jesus dahil sobrang galit na galit po siya sa sakit at karamdaman. Dahil hindi po ito ang layunin ng Diyos para maranasan natin bilang mga kanyang minamahal na nilalang. So doon sa krus ng Kalbaryo, hindi ka lang pinatawad sa ating mga kasalanan. Pinagaling pa po tayo sa lahat ng ating mga sakit at karamdaman. Of course, ito po yung benepisyo once again, gagaya na sinabi ko kanina, na hindi natin dapat kinakaligtaan. Psalm 103 verses 1, 2, and 3 tells us, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name." Verse 2, "Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits." Now, ano po itong mga benefits na ito? Verse 3 tells us, "Who forgives all your iniquities." Take note, all your iniquities. Who forgives all your iniquities? Who heals all? Nandito naman po na naman yung word na all. Your diseases. Now, pansamantala, himay-himayin po natin yung talatang ito. Once again, let's go back to verse 1. Psalm chapter 103. "Bless the Lord, O my soul." Ano po yung soul natin? Yung ating middleman. Because as a triune being, we are a spirit being. Tayo po yung espiritu who has a soul and who lives in a body. So yung sabi ni David dito, "Bless the Lord, O my soul." Inuutusan niya yung kanyang kaluluwa na purihin ng Diyos. Sa kaluluwa po natin, narito yung ating isip, damdamin at kalooban. Bless the Lord, O my soul. Bakit? Kasi alam niya na siya po ay pinatawad na. So tayo po ito, pinapaalala sa atin ng mga talatang ito na you have to bless God, O my soul. Inuutusan natin ang ating kaluluwa. Bakit? Kasi malinaw po sa ating isipan, dahil po sa ating patuloy na pag-aaral ng Ebanghelyo, naniniwala po tayo dahil po ang ating matibay na basihan, ang ating sandigan, pinatawad na tayo ng ating Diyos sa mga tinapos na gawa ni Kristo. Kaya naman ang ating pong isipan, ating damdamin at kalooban ay malayang nakakapagpuri sa Diyos. So bless the Lord, O my soul. Now, sabi pa ng verse 1, "And all that is within me, I believe." Ito pang passage na to ay tumutukoy, hindi naman po sa ating kaluluwa, sa atin naman pong katawan. "And all that is within me." Ano po yung all that is within you? Lahat po ng mga internal organs po natin ay inuutusan din po na magpuri sa Diyos. Why? Because believing that hindi lamang po ang lahat ng ating mga kasalanan ay forgiven, kasama rin po yung lahat ng ating karamdaman ay pinagaling na. Amen. Kaya po hindi lamang po yung ating mga kaluluwa ang nagpupuri sa Diyos. Believing that all your sins have been forgiven. Because pati po yung ating mga katawan and all that is within me. Lahat po ng inyong mga eternal organs ay kaya po magpuri sa Diyos because believing that all your diseases have been healed. Amen. Ito po ibig sabihin ng talatang ito. Napakaganda po ng talatang ito. Wow, this is your benefits. So sabi po ng verse 2, "And forget not all your benefits." Pero pangkaraniwang kinakaligtaan po natin ito. Amen. So may kinalaman pala yung righteousness sa healing or sa health. Magkadikit pala ito because the more po na alam natin na tayo po ay righteous sa ating kaluluwa. Of course, nung tinanggap natin ating Panginoon Hesukristo, ang ating pong espiritu, wala nang problema. Buhay na buhay.
buhay na buhay. Ngayon, ang ating pong mga kaluluwa, since nauunawaan po natin ang Ebanghelyo, nagiging buhay na buhay din po ito. Kaya naman, maaari po natin utusan na magpuri sa Diyos sa kanyang kabutihan. And all that is within me, lahat po natin mga internal organs, ay maaari din po natin utusan from head to toe. Ito po ay malusog din. Kaya naman, tayo po nakakapagpuri. Kinakailangan tumalon para sa pang nagagawa po natin ito. Amen! Amen! Alam niyo po ba ang Panginoong Jesus sa kanyang ministeryo dito sa lupa, bago po siya nagpapagaling ng mga taong lumalapit sa kanya, alam niyo po una niyang ginagawa, pinapatawad niya muna sa kanilang mga kasalanan. Meron pong talata rito na pwede nating basahin bilang patutuo sa ating pinag-uusapan, Luke chapter 5 verse 20. When Jesus saw their faith, He said to him, "Man, your sins are forgiven you." So bago po niya pinagaling, ano munang ginawa niya? Your sins have been forgiven you. Bakit? Kasi tinatanggal niya po muna yung sense of guilt. Kasi kapag ang tao po may sense of guilt and condemnation sa kanyang kaluluwa, ang manifestation po nito sa inyong katawan, deterioration through sicknesses and diseases. So first of all, ginagawa ng Panginoon, "Man, your sins are forgiven you." And then verse 24b, sabi ni Jesus, He said to the man who was paralyzed, "I say to you, arise, take up your bed, and go to your house." So bago po maranasan ng isang taong tunay at ganap na kagalingan, kinakailangan sabihin mo na at ma-establish po ng tao yun na pinatawad na siya ng Diyos. Ang galing. Praise God. Ito po ang benepisyo natin bilang mga mananampalataya. Once again, hindi lamang po tayo pinatawad sa ating mga kasalanan. Gayon din po lahat na ating sakit at karamdaman ay pinagaling na po ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Once again, Psalm 103 verses 1, 2, and 3. "Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits." Sabi ng verse 2. Verse 3, "Who forgives all your iniquities, who heals all your diseases." Now, kung ito po ang naihahatid po sa atin ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, hindi po ba nagkakaroon tayo ng isang buhay na ganap at kasaya-saya? At hindi mo rin mapipigilan ng sarili mo na ipagsabi po ito sa maraming tao. Alam mo, isa po ito sa mga dahilan kung bakit ako nagpastor. Namangha po ako talaga sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Before, I used to believe na wala napaka-plain lang ng gospel. Actually, marami nagsasabi sa akin, the gospel is so awesome. Pero hindi ko naririnig yung mga benefits na ito. Kaya sabi ko, anong awesome sa gospel? Yung pala, hindi pala gospel yung akin napapakinggan. Pero ang gospel po talaga, it's all about Christ and His finished work on the cross. Gaya po ng sinabi ni Apostol Pablo in 1 Corinthians chapter 2 verse 2, "For I decided to know nothing." Take note, wala na po siya ibang pinag-aralan, kundi po si Kristo and His finished work on the cross. So ito rin po pinakamainam. Kung meron po kayong mga knowledge sa ibang mga bagay, pero dapat bilang mga mananampalataya, paigtingin po natin ang ating karunungan at kaalaman. Ugnay po sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo dahil may kinalaman po ito sa ating buhay at pamumuhay sa araw-araw. Now, I would be a substandard preacher kung hindi ko po ipapahayag ito sa inyo. Na kasama po sa benepisyo natin sa krus, hindi lamang po yung ating mga kasalanan ay ang kanyang pinagaling sa krus ng Kalbaryo. O, pinatawad sa krus ng Kalbaryo. Kasama rin pong pinagbayaran na ating Panginoong Hesukristo yung ating mga sakit at karamdaman kung saan inangkin po niya itong lahat sa krus ng Kalbaryo. Amen. So, hindi lamang po merong kapatawaran, meron pang kagalingan. Dahil kung gaano po napupuot at nasusuklam ang Diyos sa ating kasalanan, gayon din po ang kanyang nararamdaman sa lahat ng sakit at karamdaman because hindi po niya ito kalooban. Ang kalooban po ng Diyos ay maranasan natin ang buhay na ganap at kasiyasiyan. That's why binigay niya po sa atin ang kanyang bugtong na anak, ang kanyang pinakamamahal na anak, kinalulugdan, para po ipako sa krus ng Kalbaryo, magdusa, at angkinin po yung ating mga kasalanan at karamdaman para siya po ay magdusa, hindi na po tayo magdusa at makamit po natin ang ganap na kaligtasan. Ito nga po yung ultimate gift na meron tayo, kaligtasan. Pero hindi po natapos sa kaligtasan, kasama pa rin pala yung kagalingan ng ating mga karamdaman. Wow! Talaga napakabuti po ng Diyos. Now, once again, I would be a substandard preacher kung hindi ko po aaminin ang katotohanan ito because nowadays, many Christians at large today, hindi na po sila naniniwala na nararanasan na po at pwede pang maranasan ng mga mananampalataya ang kagalingan. Kasi sinasabi ng iba, paano pag hindi gumaling yung aking pinagpipray? Inaangkin po nila yung responsibility. Actually, mga kapatid,
ipahayag po natin ang katotohanan. Ngayon, bakit po may mga taong hindi lumalago at hindi po nila nakakamit ang kagalingan, samantalang ito po ay ibinigay na sa atin ng Diyos mula po sa ating mga pinag-uusapan? Well, ito po yung ating pag-uusapan sa ngayon. At ano nga ba yung mga dahilan? Bakit kaya hindi natin nakakamit po yung mga katotohanan ito? Now, Jesus also told us, tayo mga mananampalataya, not just to preach the gospel, but also to heal the sick. Amen. So tayo po, binigyan din po ng kapangyarihan ng Panginoon para maranasan po na ating mga kapatiran ang kagalingan na nagmumula sa Diyos. Ang basis pa rin po natin through the redemptive work of Christ on the cross. Matthew 10, verses 7 until 8 tells us, "And as you go, preach, saying the kingdom of heaven is at hand." Verse 8, "Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. Freely you have received, freely you give." So tayo po bilang mga mananampalataya, nakamit po natin. Freely. Come on, say it with me. Freely. Walang bayad. Nakamit po natin ang katwiran bilang kaloob. At nakamit din po natin ang kagalingan. Ngayon, sabi po ng talata in verse 8 in Matthew chapter 10, "Freely you have received, freely you give." Libre po natin itong natanggap, libre din po natin itong ipamahagi sa mga taong nangailangan. And that's why today, we are preaching this freely. Kung kayo po ay nasa banig ng karamdaman, freely. Ito po yung lagi po lumalabas sa bibig ng ating Panginoon Hesukristo. Amen. Ito po ang puso niya. Maranasan po ninyo na kapag tayo po na-establish sa katotohanan ito, naisin po ng Diyos na hindi po kayo maging bitag at bihag na anumang sakit at karamdaman. So bilang mga mananampalataya, ibigay po natin, hindi lamang po tayo nagpapahayag ng Ebanghelyo, bagkus ipinapahayag din po natin ang katotohanan sa ating mga kaibigan, kakilala at mga kapamilya na sabihan hindi po kalooban ng Diyos na kayo po ay nagdurusa sa anumang sakit at karamdaman. Once again, bilang mga mananampalataya, huwag na huwag po natin kakaligtaan ang ating mga benepisyong ito. Once again, let's read Psalm 103 verses 2 to 3 this time. "Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits." Now, what are these benefits? Plural po ito. Verse 3 tells us, "Who forgives all your iniquity." So lahat po na ating mga kasalanan ay pinatawad na. Past, present, and future. Bagaman meron po nagpipreach sa ngayon, yung pinatawad lang daw po sa atin yung ating mga past sins. Hindi po totoo yun. Because when Jesus was at the cross, tayo po ay future. Wala pa po tayo noon. Pero yung kapangyarihan po ng kanyang dugo, kaya pong patawarin ang lahat ng ating mga kasalanan. Past, present, and future sins. And that's why, ito po yung benefits natin, who forgives all your iniquities. And of course, not to forget, isa pang bagay, who heals all your diseases. Take note, it's all, hindi po some. Kasi po ang Diyos, kapag siya po yung nagbibigay, hindi po uso sa kanya yung sapat. Lagi pong more than enough. Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to the power that works in us. So hinihiling po ng Diyos, manampalataya po tayo because ang puso po ng Diyos, when He gives, gusto po niya yung lagpas-lagpasan. Surely blessing, I will bless you, sabi niya in Hebrews 6:14. And multiplying, I will multiply you. Ito po ang puso ng Diyos talaga. Ito po ang kanyang ministeryo. Kapag siya po ay nagbigay, hindi po niya binabawi. Hindi po siya bigay-bawi kagaya ng tao. Kapag siya po ay nagbigay, bigay, ng bigay. Naalala niyo po yung kanyang pagpapakain sa 5,000 kalalakihan. Ang mga kalalakihan po dito, hindi po bilang yung mga bata at mga kababaihan. They ate as much as they wanted. Hindi po sila pinigilan ng Panginoon. Sila po ay nanginain hanggang sa gusto nila at tumigil po sila nung sila po ay lubusan ng nangabusog at marami pang natira. Kasi po ganun ang ekonomiya ng langit. Surely blessing, I will bless you. And multiplying, I will multiply you. Amen. Amen. So samantalang nasa lupa pang ating Panginoon Hesukristo, ang kanyang ministeryo po, kung mapapansin natin, nagtuturo muna po siya. Itinuturo niya sa tao na pinadala siya ng Diyos para angkinin ang mga kasalanan. So nagsisimula muna sa pagtiteach. Ngayon, pag nagtuturo po ang Panginoon, dapat nakalatag po yung ating mga tainga. Nandito po yung tinatawag na yung listening or hearing of the Word. And then, after hearing the Word of God, susunod na po yung healing. Healing will flow. Amen. Tingnan niyo po ito, napakagandang tagpo dito kung saan ay lahat po ng mga lumapit sa Panginoon,
ay nagsipaggaling. Wala pong lumapit sa kanya na napahiya. Take note yung mga nakakasumpong po ng kagalingan, sila pong mga lumapit sa kanya. Hindi po lahat ng tao sa Jerusalem. Hindi po niya napagaling lahat yun. Ang lumapit lang po sa kanya, yun ang mga nagsipagaling. Gayon din po tayo sa panahon natin sa ngayon. Tinasabi ng ibang tao, kung totoo nagpapagaling ang Diyos, bakit hindi niyo puntahan ng mga tao sa ospital, pagalingin? Si Jesus po hindi siya pumunta sa bawat ospital. Hindi siya pumunta sa Jerusalem Clinic or sa Israel Hospital. Kung meron mang panahon, ng mga panahong yon, lahat po na kanyang pinagaling at hindi po napahiya. Sila po mga lumapit sa Panginoon. Matthew 9:35 tells us, Then Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. Wow! So as our good shepherd, our chief shepherd, kasi siya po yung ating chief shepherd, tayo po mga pastor, tayo po ikinikilala bilang mga under-shepherds. Ibig sabihin, pinagkatiwalaan po tayo ng Diyos ng mga kawan o yung flock na tinatawag. So tayo under-shepherd. So as our good shepherd, our chief shepherd, of course, Jesus, si Jesus po yung tinutukoy natin, He wants us, tayo mga under-shepherds, kinakausap ko po this time yung mga pastor, He wants us to feed from Him. Paano? Kinakailangan pa rin po tayo makinig at makinig by listening and hearing His Word. And then, para makapag-feed din po tayo sa ating mga nasasakupang mga kawan. Ang kawan pong ito, yung mga kapatiran natin, sila po ay ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ano po yung pinagkatiwala sa atin ng Diyos? Para sila po ay pakainin ng kanyang masagana at nananaganang salita. Jeremiah 23 verse 4 tells us, I will set up shepherds over them who will feed them. Take note. Nilagay po tayo ng Diyos as the under-shepherds to feed the flock. To feed, not to beat them. Kasi po nakakalungkot minsan, pero po tayong ibang mga kapatid na mga pastor, ginagamit po ang pulpito para i-beat yung mga kapatiran. Hindi po, ito ang papel natin. Tayo po bilang mga pastor, the under-shepherds, ang gusto po ng Diyos sa atin, we were called to feed the flock. We were called to feed them. Then, they shall fear no more, nor be dismayed, nor they shall be lacking, says the Lord. Now, kabilang po sa kawan ng Diyos, paano po ba natin malalaman? Gusto ko naman pong kausapin this time ang mga kapatiran. Paano nyo po malalaman na kayo po ay nakakatanggap ng tamang pagkain mula po sa inyong mga under-shepherds o mga pastor? This is a good question. Kasi kung kayo po ay hindi napapakain ng inyong mga pastor, I would suggest hindi po kayo talaga lalago, hindi kayo lulusog. You pray for wisdom. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, dalhin mo ako sa mga pastor, napapalaguin ako kung saan sumusunod sila sa pagkakatawag sa kanila. Now, paano po natin malalaman? 3 things. Sabi po ng Jeremiah 23 verse 4. Kasi po, importante po ito. Kasi marami po sa mga kapatiran sa ngayon, natatakot sila, hindi ko po sila sabi, iwanan nyo kagad ang inyong mga sambahan. Natatakot sila sa kanilang mga pastor. Well, kapatid, kung kayo po'y takot sa inyong mga pastor, hindi rin po ito malusog kasi namamanipulate po tayo. Bagaman gusto nyong umunlad, ayaw nyong umalis dito, nadideprive po kayo ng mga benepisyo na inilaan na sa iyo ng Diyos. Once again, ano po yung mga dapat po ninyong maranasan kung kayo po ay tamang napapakain ng inyong mga under-shepherd or mga pastor? 3 things to consider. If you are being fed by the gospel, you will experience these things in real life according to Jeremiah 23 verse 4. Number 1, you will fear no more. Hindi po kayo natatakot sa Diyos. Kapag nagpipreach po si pastor ng tamang pagpapakain, lalo kayo lalapit niya sa Panginoon. Sa Diyos, ibig sabihin, patuloy niya ipinapaalala sa inyo na hindi galit sa inyo ang Diyos at hindi pwede magalit sa inyo ang Diyos. Because lahat po ng galit at puot ng Diyos ay ibinunto na niya dun sa katawan ng kanyang bugtong na anak. Pero kapag kayo po ay patuloy pa rin natatakot, nangangamba sa inyong buhay bilang mga mananampalataya, hindi po kayo napapakain ng tama. So once again, ito po yung number 1, you will fear no more. Mapapawi po lahat ng takot ninyo. Number 2, you will never be upset or worried or shall be dismayed. Hindi po kayo nang lulupay-pay sa buhay. Because kayo po'y punong-puno ng kagalahan at passion to preach the gospel. Kahit po membro lang kayo. Amen. Number 3, you shall not lack. Bakit hindi po tayo pagkukulangin? Wow, this is good news talaga. Pero kapag kayo po ay nakikinig ng mga mensahe, sinasabi ka, bilang mga mananampalataya, natural lamang na tayo maghirap. Dahil kung ang Diyos
inilaan niyang mahirap ang kanyang bugtong na anak. Sino tayo para hindi maghirap? Mga kapatid, hindi po yan ang gospel. Because tayo po mga mananampalataya, ito po sabi ng Jeremiah 23 verse 4, hindi raw po tayo pagkukulangin. Bakit? Dahil po ipinipreach lamang ni pastor si Jesus, ang ating chief shepherd, ang ating good shepherd. Amen. Sabi nga po ni David in Psalm 23 verse 1, kapag naka-sentro po ating buhay sa ating chief shepherd who is Jesus, our good shepherd. Sabi niya in Psalm 23 verse 1, "The Lord is my shepherd, I lack nothing." Kaya po ito yung mga bagay na dapat natin kinukonsidera. So ito yung mga benefits na dapat hindi po natin tinitake for granted, dapat natin isinasaalang-alang para maranasan po natin ang isang buhay na ganap at kasiyasaya. At nagiging pagpapala po tayo sa ating mga kaibigan, kakilala at sa ating pamilya. Kahit sa gitna po ng pandemya, nakikita nila, bakit itong taong ito, kahit may pandemya, nakasmile pa rin. Alam mo yung meron akong mga kaibigan, mga kakilala, mga kamag-anakan, sinasabi nila, hindi ba kayo natatakot sa nangyayari? Well, hindi. To be honest, by the grace of God, ito po ipinagmamalaki ko, hindi po dahil sa kung anong meron po kami. Ang meron lamang po kami talaga ang Panginoon. Of course, we look forward to the rapture of the church. Kasi ito po dapat ang posture natin. Hindi po tayo nakayuko, nanlulumo at nanlulupaypay. Tayo po ay nakatingala. Inaantabayan ng ating pinagpalang pag-asa. Looking forward to our blessed hope, the great appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Amen. Inaantabayanan natin. At ito pa mga nangyayaring ito, hindi po ito balakid. Dahil nakikita po natin, marami na po mga end time signs na magdadatingan. Nakikita natin ang mga nag-escalate ng mga kaguluhan sa Middle East, mga pahirapan na sa pamumuhay sa ating kasalukuyang panahon. Well, ito po ay nagbibigay pa nga sa akin ng kagalahan. Hindi ako nagagalak dahil maraming tao naghihirap, hindi po. Gusto ko po makita ng mga tao, ito po ay bahagi po ng mga hula na o mga propesiya ng Diyos na nakasulat sa aklat, ng kanyang aklat. At para tayo po bigyan po ng paalaala na malapit na po tayong sunduin ng ating Panginoon halfway sa alapaap. Amen. So isinulat po yung mga hula, ang mga prophecies not to scare us but to excite us, of course, and to prepare us. Amen. So dito po, since the Lord is your shepherd, you shall not want or you shall not lack. Ito pong sabi ni David, hindi lang po nagtatapos ito sa ating mga provision. Kasama po rin dito yung ating kasalukuyang nararanasan. Marahil kayo po ay isa sa mga nakahiga sa banig ng karamdaman, nagdurusa for so long. Mga kapatid, I'm giving you this good news. Hindi po yan nakalooban ng Diyos para sa inyo because He loves you so much. Ayaw po niya kayong nagdurusa. Now, the more po na tayo po nakikinig ng salita ng Diyos, unti-unti pong lumalago yung ating pananampalataya. Remember in Romans 10:17? So then faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ. Bakit ngayon hindi po nararanasan ibang tao yung complete healing? May mga pagkakataon po talaga na wag po kayo makondemn. Dahil unti-unti po yan, dumarating po yan, according to Mark chapter 4, verse 20, basahin ko po muna sa inyo. But these are the ones sown on good ground, those who hear the word, accept it, and bear fruit, some 30-fold, some 60, and some 100. Tuloy-tuloy lamang po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At sa pamagitan po ng ating pag-aaral, pakikinig at pakikinig ng kanyang salita, lumalago po yung ating pananampalataya. Nakakamit po natin, may mga pagkakataon 30-fold. Ibig sabihin, 30% meron na pong development, nababawasan na po yung sakit na ating nararamdaman. 30% meron ng ease. Meron na lamang pong 70% na pain. And then tuloy-tuloy po tayo sa pakikinig. 60-fold, 60%. Mas lamang na po yung ginhawa. 40% na lamang po yung sakit. And then eventually, patuloy po tayo nag-aaral, 100-fold, 100%. Wala na pong pain. Amen. So sa nagsisimula po talaga ang lahat sa hearing and then comes healing. Uli po hearing muna and then comes healing. Diba si Jesus, He was then teaching, preaching, and then healing. Yun po ang sistema. So kung kayo po ay nahaharap sa mga problema sa ngayon, sa inyong kalusugan, patuloy lamang po tayo mag-aral. At iniimbitahan ko po kayo every Tuesdays and Wednesdays, Bible study po tayo. Dito po nagsisimula yung hearing, and then once again, healing will come. Amen. Pwedeng 30-fold, 60-fold, and then 100-fold. So,
Dito po ay, bago tayo matapos, gusto ko munang sagutin ng isang katanungan na tinanong din po ito sa akin before. Kung totoong inilaan na ng Diyos sa atin ng kanyang lubusang kagalingan, pero pastor, ba't hindi ko nararamdaman? Wala daw siyang nararamdaman na 30-fold, 60-fold, and of course, lalo na, wala 100-fold. Well, maganda pong katanungan po ito. At bago tayo matapos, bigyan natin ng konting tuon. At maganda po makita natin tayo bilang mga mananampalataya, maitatag po tayo sa katotohanan. Bakit nga kaya may mga mananampalatayang tila napakailap po sa kanila ng kagalingan? Kagaya po ng ilan po sa mga tanong sa akin ng ilan nating mga kapatiran. Well, sasagutin ko po ito mula pa din po sa Biblia. So, simulan po natin sa maitatag tayo sa katotohanan ito. Bilang isang individual, we are a triune being. We are spirit. Ito po yung tunay na ikaw. The true you is your spirit. Who has a soul, ito yung middleman po natin. And who lives in a body, ito yung kahan natin. So tayo po, according to 1 Thessalonians 5 verse 23, ang tawag po dito ay trichotomy ng mga theologian. Basahin po natin bilang patunay na tayo po ay binubuo ng tatlong sangkap na ito. We are spirit being who has a soul and who lives in a body. 1 Thessalonians 5:23. Now may the God of peace himself sanctify you completely and may your whole spirit, that's pneuma in Greek, soul, that's suke, and body, soma, be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. So nung tayo po'y kumilala sa ating Panginoon Hesukristo, meron pong tinatawag dito na isang awesome na pangyayari. Tayo po ay ipanganak na maguli o tinatawag po mas kilala na born again experience. Ito yung tawag ng Panginoong Hesukristo in John chapter 3 verse 6 until 7. Kasi po ang ipinanganak po sa laman ay laman. Pero kinakailangan po natin ipanganak sa Espiritu. Ito yung nangyayari po sa atin kapag tayo po tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. So ito yung tinatawag na born again experience. John chapter 3 verse 7. Do not marvel that I said to you, you must be born again. So for you to experience itong maipanganak na muli, kinakailangan po nating tanggapin ang Panginoong Hesukristo. Born again. Ito ay imperative statement. Ibig sabihin, wala na ibang pamamaraan para kayo po'y makapasok sa langit. You must be born again. Ang tawag po dito ng mga theologian ay regeneration. Come on, say it with me. Regeneration. What is regeneration para mas lubusan po natin maintindihan? It's an act of God. Oh, praise God. Hindi natin trabaho ito. It's an act of God where a spiritually dead person, tayo po ito before, when we were in Adam, where a spiritually dead person is made alive in Christ through the Holy Spirit. So pagkilos po ito ng Diyos. Hindi po tayo. Ang atin lamang pong part is to receive Christ as our personal Savior. Now the question is, ano po yung na born again po sa atin since we are a triune being? Yung po bang ating spirit, yung ating soul, o yung ating katawan? Tama, ang na-born again po sa atin, hindi po yung ating kaluluwa, hindi rin po yung ating katawan. Kasi nung na-born again tayo, wala namang kaagad-agad nagbago sa ating soul. And of course, sa ating mga katawan, hindi naman tumangos yung ilong ko, hindi naman ako tumangkad, parehas pa rin. Ang nagbago, yung ating spirito na buhay. Because ang banal na spirito ay nananahan at mananahan na sa ating mga born again spirit for how long? Forever. Hindi po aalis ang banal na spirito. And that's the truth. 1 Corinthians 6:17 tells us, but he who is joined to the Lord is one spirit with him. 2 Corinthians 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. And of course, 1 John 3 verse 9, napakaganda po ng talatang ito. Whoever has been born of God, or whoever has been born again, does not sin. For his seed, for God's seed, sa wikang Griego po yung seed, it's sperma. For God's seed remains in him and he cannot sin because he has been born of God or he has been born again. Ito po napakagandang katotohanan. Bilang mga mananampalataya, hindi na po tayo pwedeng magkasala yung ating espiritu. At wala na po itong kakayahan para magkasala pa dahil ang ating pong espiritu ay buhay na. Kaya hindi mo na kailangan ng revival. Pangkaraniwan, sinasabi po ito sa maraming sambahan. You need to have a revival. Hindi na pwede. Pag born again na po kayo, nabuhay na po tayo maguli. Yung espiritu natin buhay na. Ang kinakailangan lamang po natin, as a born again Christian, magkaroon po ng tinatawag na renewal. Kung saan magkakaroon po ng pagpapalit ng isipan, renewing of the mind, according to Romans 12 verse 2. Do not be conformed to this world, but be transformed. How? By the renewing of the mind. Why? That we may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. So, this happens kapag tayo nag-aaral
ng salita ng Diyos. Kagaya po ng ginagawa natin sa ngayon. So, yung atin po mga espiritu ay revived na. So, ang nangyayari po sa atin sa ngayon, nagkakaroon po ng renewing of the mind, renewal. Ito po ang kinakailangan nating nangyayari patuloy po sa ating buhay. Pinapagyaman po na ating kaluluwa yung mga bagay na nakaimbak na sa ating espiritu. At ito po dapat ang itinuturo ng inyong mga pastor sa inyo. At meron po itong magandang manifestation sa inyong katawan. Kalusugan. Ngayon din po sa ating kaluluwa, malusog. Hindi po tayo tinatamaan ng depression. Ngayon, ang manifestation po nito sa ating mga katawan, once again, nagkakaroon po tayo ng isang masigla at malusog na pangatawan. John 14:16. Bakit po kaya? Because naiintindihan po natin ang banal na spirito nananatili po at mananahan magpakailanman sa ating born-again spirit. Basahin po natin bilang patunay. Sabi po mismo na ating Panginoon Jesus, "And I will pray the Father, and He will give you another helper or comforter, that He may abide with you forever." The word abide is stay. So the Holy Spirit stays with you forever. Saan po siya nananatili? Sa atin pong mga espiritu. So sabihan pinaging perpekto, sakdal, banal at matuwid po ang ating espiritu. Ang mga pagkakataon po na nagkakasala lamang ang ating kaluluwa at ang ating katawan. Now, this is the truth. So hindi na po pwede magkasala at wala na po kakayahan magkasala ng yung mga espiritu. Bagaman, mga kapatid, bilang patotoo, basahin ko muna sa inyo Hebrews 10:14. "For by one offering," ito po yung ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus, "He hath perfected forever them." Sino yung them? Tayo po mga mananampalataya. "That are sanctified." So tayo po sa mata ng Diyos, perfected forever. Banal, matuwid. Bagaman ito pong katotohanan, hindi po ito alam na maraming mananampalataya sa ngayon. So yung atin pong spirito, according to 1 John 3:9, wala na po itong kakayahan na magkasala. Malinis na po ito. Kaya nga po ang banal na spirito ng Diyos ay nananahan. Ito na po ang kanyang tirahan magpakailanman. Amen. So wala po itong kakayahan. At hindi na siya pwedeng magkasala according sa 1 John 3:9. Samantala, hindi po ito alam ng maraming mananampalataya because may kinalaman po, malaking responsibility namin mga under shepherds or mga pastor. Hindi po namin marahil o hindi po pinifeed ng yung mga pastor ang katotohanan kung ano po yung mga nangyari sa inyong espiritu. Ngayon, since hindi po alam ng yung mga kaluluwa ang katotohanan na kayo po ay pinaging banal, matuwid sa harapan ng Diyos dahil sa mga tinapos na gawa ni Kristo Jesus. Yun pong espiritu ninyo, hindi po niya mahawakan itong kaluluwa dahil hindi po kilala ng inyong kaluluwa ang inyong espiritu o yung mga nangyari po sa inyong espiritu. Samantalang ikaw ay isang born-again Christian na, hindi mo alam na ikaw ay pinaging matuwid na sa harapan ng Diyos. Bagkus, patuloy pa rin po kayong nakakatanggap ng mga mensaheng hindi po umaayon sa salita ng Diyos. Hindi po ebanghelyo. Kung kayo po'y patuloy na sinasabi niyo sa inyong mga sarili na ako'y isa pa rin makasalanan, bagaman ikaw ay isa ng tumanggap sa Panginoong Jesus bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas, isa ng born-again Christian, and still, you see yourself as unrighteous, unholy, hindi ka lugod-lugod sa harapan ng Diyos, makasalanan, hindi po kayo talaga lalago bilang isang mananampalataya. And by the way, every time na sinasabi mong you're still a sinner, saved by grace, alam niyo po, ito po ay hindi po makatuwiran sa harapan ng Diyos because by saying those words or by confessing that you're a sinner still, saved by grace, you're declaring to the world na patay po si Kristo. Hindi po ito marapat. 1 Corinthians 15:17 tells us, "And if Christ has not been raised, your faith is useless. You are still in your sins." And since, ito po lagi niyo sinasabi, hindi po ito in agreement with the truth of God. So ngayon, patuloy pa rin po nadarama na yung kaluluwa itong sense of guilt and condemnation. Dahil nga po hindi nyo alam ang katotohanan na kayo po ay pinaging matuwid na sa harapan ng Diyos. Kasi po may maling feeding na nangyayari sa inyong mga churches. So ano po nangyayari? Nararanasan pa rin po ninyo yung sense of guilt, and then lalago po ito, condemnation, and then depression. Nagkakaroon po ng depression sa inyong soul. Ngayon, ano pong manifestation itong masama sa inyong katawan? Deterioration through sicknesses, infirmities, and diseases. So, hindi po ito maayos na pakiramdam sa inyong mga buhay. Kaya pala, hindi po ninyo nararanasan ang inilaan ng kagalingan sa atin ng Panginoon because you have no idea or marahil na kaligtaan po ninyo, ang sabi sa atin ng Psalm 103, verses 1, 2, and 3, na dapat hindi natin kinakaligtaan, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases.
Ito po isa sa mga dahilan kung bakit po hindi po nag-flow yung kapangyarihan na meron ka na sa spirito mo patungo sa iyong kaluluwa at hindi po niya mahawakan ang inyong katawan. Kaya po hindi po nagkakaroon ng kalusugan sa inyong mga katawan. So this is really important na nauunawaan po natin bilang mga mananampalataya. So, ano po kinakailangan natin magkaroon? Dapat po sinifeed natin ang ating kaluluwa. Bilang mga pastor, nakausap natin sa ngayon. Bilang isang under shepherd, responsibility po natin. Pinagkatiwalaan po tayo ng Diyos, ng kawan, para atin pong alagaan. To feed them, not to beat them. Mga kapatid, mga kaibigan kong pastor na nanonood po sa ngayon, responsibility po natin ito. You have to tell the truth. Na bilang mga mananampalataya, ang mga tao pong tumanggap sa Panginoon, you have to tell them the truth na hindi na po sila makasalanan. Sila po'y pinaging matuwid sa harapan ng Diyos. At ito po dapat ang ating ibinibigay sa ating mga churches. Nang sa gayon, mag-flow po. Kapag tama po yung kanilang healing will flow naturally. Amen. Ito po ang kabutihan sa atin ng Ebanghelyo. Amen. Kasi pag hindi po natin ituturo ito, tingnan niyo po ito. The Spirit is reaching out, telling the soul to believe that as a child of God, you are now the righteousness of God in Christ Jesus. Ito yung mensaheng pinapaabot ng Espiritu. Samantala yung kaluluwa, iba po yung mensahe na tatanggap niya sa kanyang church, hindi niya naintindihan yung sinasabi ng Espiritu. And that's why, ang sinasabi po ng kaluluwa, marumi pa rin ako daw kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Ito po yung mensahe na ipapahayag niya sa kanyang katawan. Kapag hindi po ito nabigyan ng panahon para pagtuunan ng pansin ng mga pastor sa ngayon sa kanilang mga miyembro, sisibol po sa mga kaluluwa, sa isipan, damdamin at kalooban ng inyong mga miyembro, itong sense of guilt, sense of condemnation, and eventually, depression. Now, ano po muli ang kapahayagan nitong masama sa inyong mga katawan? Deterioration ng inyong mga katawan through sicknesses, diseases, and infirmities sa inyong mga katawan. So, dapat po magkaroon tayo ng pagbabago ng isipan. And that's the answer kung bakit hindi po ninyo marahil nararanasan ang ganap na kagalingan ng inyong mga katawan. Once again, sabi po ng Psalm 103, verses 1, 2, and 3, not to forget all your benefits, that who forgives all your sins, iniquities, and who heals all your diseases. Ito po yung mariing pinapaalala po sa atin. Huwag daw po natin kakaligtaan. And that's why we have to always remind yourself about yung benefits natin in Christ Jesus. Bilang pagtatapos, ay balikan na po natin ang ating katanungan kanina. At nang sa gayon, magkaroon na po tayo ng ating tamang solution. So once again, ito po yung tanong natin sa pasisimula kanina. Ano yung pinakadakilang kaloob o gift na natanggap po natin mula sa Diyos? Well, it's the gift of salvation. Believing that since tayo po yung niligtas ng Diyos mula po sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo, inangkin po niya lahat ng ating mga kasalanan, and the divine exchange took place at the cross. Ibig sabihin, si Hesukristo, kung bakit pa tayo naligtas, lahat po ng ating mga kasalanan, kasama po dito yung mga sakit at karamdaman, inangkin po itong lahat ng ating Panginoon sa krus, which He did not deserve, so that today, we receive all the goodness and the favors of life, which we do not deserve. Ito po ang kahalagahan na naiintindihan natin. It was made possible through the finished work of Christ on the cross. This is grace, mga kapatid. So, salvation, ang greatest gift. Amen. At kasama po sa salvation, sa coverage na ito, pinagbayaran din po, kasama po sa benefits na kinaangkin natin, yung ating kagalingan mula sa lahat ng sakit at karamdaman. So bilang mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus, tayo po ipinaging banal na. 1 Corinthians 6:17, tayo po nakipag-isa na sa Kanya at ang banal na Espiritu ng Diyos ay mananahan at mananatili po sa ating mga espiritu magpakailanman. John chapter 14 verse 6, at dahil ang ating born again spirit po ay malinis na, kaya naman nananahan po sa ating mga spirito, sa ating born again spirit, ang presensya ng Diyos, ang kanyang banal na spirito. At dito na po siya nakatira. You have to be conscious about this. Isipin mo ang iyong spirito. Narito po ang banal na spirito ng Diyos. And every time you fail, you commit mistake, kagaya po ng sinabi ko kanina, always, part po ito ng benefits po ninyo. Always judge your behavior by your perfect standing. So, ibig sabihin kapag nagkakamali po tayo, paalalahanan po natin ating mga sarili. Hindi na dapat ginagawa ito na isang binago, isang matuwid sa harapan ng Diyos. Para hindi po tayo nanlulupaypay at hindi tayo bumibigay sa kasinungalingan ng diablo. And of course, kapag malinaw po sa atin ang mga katotohanan ito, dahil sa inyong patuloy na pakikinig, remember, bago po ibinibigay ng Diyos ang
kaganapan na ating kagalingan, yung mga panahon po na ating Panginoon Hesukristo sa kanyang ministeryo, ano po yung una niyang ginagawa? Tinatanggal muna yung sense of guilt, pinapatawad muna yung mga tao. Wow! So ito po nakakamit natin sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Lumalago po yung ating pananampalataya. And then dahil po sa ating pananampalataya, having a good opinion about God, nararanasan po natin ang kanyang ipinangakong kagalingan. Meron po mga pagkakataon talaga, 30-fold and then 60-fold. 60% na po yung ease. Yung atin pong sakit ay 40% na lang, may development. Tuloy-tuloy lamang po tayo. Patuloy pong lumalago ang ating pananampalataya by hearing and hearing by the word of God. Maya-maya hindi nyo napapansin. 100-fold, wala na pong pain. Praise God. So ito po ay angkinin po natin, ang mga benefits po natin. And as we end, let me give you Psalm 103 verse 2-3. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. So mga kapatid, utusan po natin ang ating mga kaluluwa. Bless the Lord, O my soul. And of course, do not forget all their benefits. Now, ano po yung mga benefits natin once again? Verse 3 tells us, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases. And by knowing these truths, mga kapatid, lalakad po tayo sa pangako sa atin ng Diyos. Na maging malinaw po sa atin ang katotohanan na ako'y hindi lamang pinatawad ng Diyos mula sa lahat ng aking mga kasalanan. Because lahat din ng aking mga sakit at karamdaman ay sadyang pinagaling na niya. Ang basihan, ang tuntungan po natin, ang ating righteous foundation. These things were made possible through the finished work of Christ on the cross. Amen. Maraming salamat po for joining me sa atin pong makasaysayang pag-aaral ng kanyang nananaganang kapahayagan ng salita mismo ng ating Panginoon. And this time, marahil kayo po ay isa sa mga taong naimbitahan, marahil first time po ninyong dumalo sa ating gawain. At marahil first time din niyo po napakinggan ang mga katotohanan ito. Well, I believe hindi po ito aksidente. Ito po ay nilayo ng Diyos para po once and for all makatakas na po kayo, makawala na po kayo sa mga kasinungalingan na ipinapahayag sa atin ng mundong ito. Alam niyo po, patuloy po ninyong mararanasan ang hirap ng buhay, takot at pangamba po na laan po ng mga problema ating kinakaharap kung kayo po ay magpapatuloy na lumalayo at hindi tumatangkilik sa paanyaya sa iyo ng Diyos. Pero ay naniniwala ako, kaibigan, kung kayo po ay nakasama namin at nagbigay ng panahon para pakinggan ang ating mga pinag-usapan, ang katotohanan po, mahal na mahal kayo ng Diyos. Kung kaya't ibinigay po niya ang kanyang bugtong na anak. Sabi nga po ng John 3:16, once again, ito po ay ibinigay na natin kanina, for God so loved you. Gawin ko pong personalize yung talatang ito. For God so loved you that He gave His only begotten Son, that if you believe in Him, you will not perish but have everlasting life. Wow. So mga kapatid, I believe you have this urge of committing yourself to God today. Huwag na po nating patagalin. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 6 verse 2, because now is the day of salvation. Marahil ang tanong mo, Pastor, ano pong gagawin ko? Simple lamang po, dahil pinasimple pong lahat ng Diyos para sa atin. Kung paano po niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak para hindi na po tayo magdusa sa krus ng Kalbaryo. Mas pinasimple po niya. All you have to do, just put your faith in Christ and His finished work on the cross. Ako po yung magpipray. Akuin po ninyo ang aking panalangin bilang inyong sariling panalangin na nagmumula sa inyong puso. Anong gagawin po natin? Paniwalaan po ninyo na si Kristo ay ibinigay ng Diyos sa krus ng Kalbaryo para akuin po ang lahat ng ating mga kasalanan kasama po ng inyong mga karamdaman. Yes, including COVID-19. Kung kayo po isa po sa mga nagdurusa, may mga simptomas na nararanasan, including COVID-19, I would ask you to see yung inyong sarili, yung inyong simptomas sa katawan ng ating Panginoon Hesukristo. Habang ipinipikit po natin ating mga mata or anuman pong karamdaman na meron po kayo. Tingnan po natin ating mga sarili. Yung sakit po na nararanasan natin yung mga simptomas, ito po inangkin na po na ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kasama po na ating mga kasalanan. So magpipray po tayo. Now, by praying with me, aloud mga kapatid, buksan po natin ating mga bibig na nagmumula sa ating mga puso. Ito po ay bilang pagsang-ayon na tinatanggap mo ang Panginoon bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Pwede po ba yun? Let's pray. Sabihin niyo po ito, O Diyos, kinikilala ko ang aking sarili bilang isang makasalanan at walang magagawa hiwalay kay Kristo Jesus. Kaya naman simula po sa araw na ito, tinatanggap ko si Kristo, ang iyong bugtong na anak, bilang aking hari, Panginoon at tagapagligtas. Naniniwala po kasi ako
na lahat ng aking mga kasalanan ay pinatawad na sa krus ng Kalbaryo. Kasama po ng aking mga sakit at karamdaman ay inangkin na niyang lahat sa kanyang katawan para maranasan ko ang isang buhay ganap at pinagpala sa kalusugan. Salamat po, O Diyos, ng aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen. Kaibigan, kung kayo po isa sa mga nanalangin na nagmumula sa inyong mga puso, manampalataya po kayo na kayo po ay ligtas na. And this time, gusto ko pong kausapin ang ating mga kapatiran kung kayo po ay marahil mananampalataya na, pero first time nyo rin po napakinggan ng mga mensaheng atin pong pinag-usapan sa araw pong ito, na kinakailangan po natin nakilalanin ang pinakadakilang kaloob na binigay sa atin ng Diyos ay ang kaligtasan. Kaligtasan sa wikang Hebreo ay Yeshua, who is Jesus Himself. Kasama po ay binigay niya ang kanyang kaligtasan, tayo po ay pinaging matuwid. Maniwala po kayo, matuwid po kayo, hindi po kayo makasalanan na. Kasi kapag sinasabi niyo makasalanan pa rin po kayo, hindi po talaga dadalo yung kagalingan sa inyong mga buhay. And every time you declare or confess that marami pong ganitong mga mananampalataya, sinasabi na, I'm still a sinner saved by grace. Hindi po iyan nagbibigay po ng luwalhati sa Diyos. Because according to 1 Corinthians 15:17, if Christ is not risen, your faith is futile. You are still in your sins. But as a believer, as a born-again Christian, you are no longer in your sins because ang inyong pong pananampalataya, it's no longer futile. It's effectual. And that's because Jesus is risen at hindi po siya mamamatay na magpakailanman. Minsan lamang po siya namatay para sa katubusan ng ating mga kasalanan. So you must believe, you must be established in the truth that you are now the righteousness of God in Christ Jesus. Pastor, kinikilabutan ako pag sinasabi ko ito. Ito po ang katotohanan. Tanggapin po natin to. You live by faith, not by sight. Kaya the more po nakikita nyo kayong matuwid, lumalakad po kayo sa katuwiran ng Diyos. Nagiging pagpapala po tayo. I want to pray for you. Gusto ko po kayo ipanalangin. At please pray with me. Ano man po inyong mga daladalahin sa buhay, ang kinin po natin na ang lahat na ito ay tinugunan ng Panginoon. Amen? Let's pray. Aming Diyos at Amang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa napakagandang opportunity kung saan ipinagyayaman mo aming puso, aming kaluluwa sa mga katotohanan ito. Na as a believer, as a child of God, dapat po namin nire-remind na aming mga sarili of all the benefits na aming po natanggap through the finished work of your Son on the cross. Panginoon, salamat. Hindi lamang po kami pinatawad mula sa lahat ng aming mga kasalanan. Even, Lord, na aming mga karamdaman at sakit. Panginoon, ay lahat po ito inangkin mo sa iyong katawan doon sa krus ng Kalbaryo. At dalayan ko po sa aming mga kapatid na marahil sila po ay nasa balik ng karamdaman sa mga oras po ito o nakakaranas sa mga simptomas ng COVID-19. I pray that this message would give them not just hope, but Lord, yung faith, Panginoon, sa iyong salita, panghahawahan po namin ito because this is the truth. At Panginoon, the more po namin inaangkin po mga katotohanan ito, nakikita rin po sa aming buhay ang bunga ng aming kaligtasan. Lord, thank you that we are your masterpiece. Kami po inyong obra maestra, created in Christ Jesus for good works. Panginoon, salamat dahil po sa mabubuting aming ginagawa sa aming kapwa na ibabahagi po namin ang iyong kaloob na kaligtasan at marami po ang naliligtas din sa pamagitan ng aming mga buhay. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa katotohanan ito. At mga kapatid, sa ating pong pansamantalang pag-iwahiwalay, ang kinin po natin ang mayamang biyaya na inilaan na po sa atin ng Diyos. Ano man pong inyong mga daladalahin sa buhay, ibinigay na po natin ang lahat na ito sa Diyos at manampalataya po kayo na ito po'y tinanggap nyo na at inilaan na po sa atin ng Diyos. At tayo po'y lalakad ng may kalayaan at kagalahan sa buhay na ito bilang mga naligtas na dahil kay Kristo Jesus. So mga kapatid, tayo po, itaas natin ating mga kamay. Maraming salamat sa iyo, Ama. Maraming salamat sa iyo, O Diyos. Inaangkin po namin ang mga katotohanan na ang lahat po ng biyaya at pagpapala ay nasa sa amin na dahil po sa mga tinapos na gawa ng aming Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. At anuman po aming mga iisipin, babalakin, at gagawin ay sadyang pinagpala na ang aming mga kamay. At ito po ay magbibigay ng kagalakan sa aming mga kaopisina, sa aming mga kasama sa eskwela, mga kaibigan at mga kamag-anakan. At kami po ay magiging pagpapala sa kanila. At Panginoon, naniniwala po ako, as you have promised us, Lord, 1,000 may fall at our side and 10,000 at our right hand. But anuman po itong na ito, karamdaman, virus, it shall not come near us because, Lord, we are protected
believing that we are the righteousness of God in Christ Jesus. And Panginoon, ito po ipatuloy namin aalalahanin at hindi namin kakaligtaan. Because doon po sa krus ng Kalbaryo, hindi lamang kami pinatawad. Because Panginoon, lahat din po ng aming mga sakit at karamdaman ay pinagaling mo na. Salamat sa iyo, O Diyos. Ito po aming pagpupugay, pagpupuri at pag-angkin sa iyong mayamang kapahayagan ito at mayamang mga pangako. Sa matamis sa pangalan na aming Panginoon Jesus, lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Amen! We thank you, Lord, for a fresh revelation. I learned a lot today. How about you? Let us know in the chat kung ano ang favorite part mo sa ating preaching today. Let us continue to honor and worship our Lord Jesus through our giving of tithes and love offering. But let me remind you that your tithes belong to your home church. But if you are new and you consider Solution Grace Church as your home church now, here are the ways on how to give your tithes and love offering. Our details are shown on your screen right now. You can use our account number and simply scan the QR code for our bank details, especially if you are outside the Philippines. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we prepare to give to the Lord, let us lift our phones and I will pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and worship you. We believe that it is not about us, but you alone. And I declare blessing and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Lace, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.